It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat. Today is March 16, 2026 and we are on our 139th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Of course, it's being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel E. Rosal, and we are being helped and supported by the Provincial Information Office headed by the acting PIO Department Head, Sir Marty Gonzalez, and I am Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay, and I'm your host for today. So, bakit nga ba namin ginagawa itong Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program? Gusto po naming i-share sa inyo ang mga experiences, ang mga kwento behind sa normal na nakikita ninyo sa business ng mga Albayano entrepreneurs na aming bisita dito sa studio. Through our program, we want to motivate and inspire you sana na magbukas na rin ang inyong mga sariling negosyo, and sana dito ninyo sa probinsya ng Albay mapiling buksan ang inyong business. Sana sa stories ng ating mga guest ay may matutunan kayo and may apply nyo rin kung kayo ay meron ng negosyo, at sana kung nagdadalawang isip pa kayo magbukas ng negosyo, sana through their experiences, magkaroon na rin kayo ng lakas ng loob to open your business. Bago ko po ipakilala sa inyo ang aming special guest sa umagang ito, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office, ano ba ang aming mission and vision. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyong mga Facebook pages and channels. Again, isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. We're broadcasting live here at the Albay PIO Net TV. And again, this is our 139th episode na po. Ibig sabihin, pang 139 na naming guest itong aming bisita sa umagang ito. Ayan. So, mag-abang po kayo kasi meron kaming pakulo sa umagang ito. Pwede kayong manalo ng freebies. Ayan. So, sige, ipapakilala ko na po ang aming guest. Siya po'y walang iba kundi si Sir Neil Justine O. Abunda. Siya ang may-ari ng Tatanix Food Products na matatagpuan sa Barangay 20, Cabangan, East Legazpi City, Albay. Ayan. Good morning and welcome to the program. Good morning po. Should I call you Neil or Justin? Or Neil na lang. Neil na lang. Good morning, Sir Neil. Ayan. So, bakit po Tatanix ang ipinangalan natin sa business? Yung
Yung Tatanix po is, yung pangalan po siya ng father namin. Nick po yung pangalan ng tatay namin. And simula bata pa lang po kami is, mahilig na talaga siya magluto. And siguro namanan na rin namin yung hilig niya. And nagkamog kami gawing business. Yun. Ayun, gawing business. Yung nakuha yung skill sa kanya. Ikaw ba mismo ang nagluluto o katuwang nyo din si Lahat Tata po kami Nix? actually, family. Family. Ako, si kuya ko, and si father. Tulong-tulong kayo Tulong-tulong. dito sa business. And sa kanya na rin ipinangalan. Ayan. So, ano yung mga special products ng Tata Nix? Sa ngayon po is, yung chicken pastil po, yung main product namin. And meron din po kaming ibang product, tulad ng mga lutong bahay. Meron kaming eatery, actually, sa Bicol University po. Meron iba't ibang klase ng pagkain. And also po, nag-accept din kami ng mga food packs or I food trays. see. Sa loob mismo ng Bicol University. Yes. Okay. So, nagkikater na rin kayo sa Yes, mga ma'am. events. And gaano kalaki na yung packs, karaming packs na yung nakiter ninyo so far? Food packs, 1,500. 1,500. Ito yung mga nakapack. Nakapack. For take out, kumbaga. O Apo. nag-aano na rin kayo ng events? Hindi pa po kami, wala pa po kaming ganun. Hindi pa Hindi pa. Okay. Baka in the future, In the future. ano. Sana Ayan, pa. sana. Pero parang may nakita akong pwesto ninyo nung napadaan ako sa ano. Sa may Sawangan? Meron pa. Oo, meron doon. Pero no? temporarily closed po siya ngayon. Ayun, oo nga. Mag-add kasi kami ng additional products. I see. Okay. This Pero summer. nag-open na ba yon dati? Oo, kasi na-excite ako nung nakita ko. Sabi ko, babalik kami. Pagbalik ko, oo nga, close. Pero na-excite ako Soon kasi lagi kaming pumapasyal at nagre-relax dyan sa may Sawangan Park at natuwa talaga ako na may Tata Nix akong nakita doon. Kasi di ba nag-participate kayo dito sa Yes po. Paskuhan, Yes po. yung may mga stalls dyan. Apo. And ewan ko kung napapansin mo ko, pero lagi akong bumibili ng marami talaga dyan sa inyo. Kasi gustong gusto ko yung lasa ng inyong pastil. Thank you po. Ayan. So, marami namang pastil na nagbibenta na. No? Apo. What makes Tata Nix pastil extra special? Sa totoo lang po, yung product kasi namin, matagal namin siya bago linabas. And nag-innovate talaga kami. Parang tumingin na rin kami sa iba. Yung flavors namin is parang kami lang yung meron. For example is, yung original, which is yung common, meron sa iba. And meron kaming ibang flavors tulad ng asado, Oo and nga, gusto ko yun. yung Chinese style, and din yung honey glaze po. Gusto ko Meron rin din po yun. kami nun. Actually, pag nag-order ako ng isa lang, nalilito ko. Kaya dalawa talaga in-order ko. Kasi masarap siya pareho yung inyong binibenta. And naalala ko, meron pa kayong parang chicken on a stick. Ano yung Chicken tawag? kebab po. Chicken Meron din po. kebab. And napakasarap nung sauce ninyo. And yung marble potato din. Apo. Tama, Thank di you ba? po. Sabi ni. Kasi naka-order na ako. Masarap talaga yung kanilang mga pagkain. Excuse me. Dito sa Tata Nix. So, sabi nyo, lagi kayo nag-i-innovate. And sabi ninyo, bago nyo ni-launch yung inyong mga products, nag-ano muna kayo, tikim-tikim, nag-trial. Oo, Nag-try tapos din sa iba pong tinikman nyo rin yung ino-offer ng iba. competitors. Yung mga competitors, ano. Gaano ka-importante ito sa isang business owner? Yung i-check mo muna kung ano nang available sa market bago ka mag-offer ng same product. Paano nakatulong? For me po kasi, yung tao po kasi is naturally curious po sila. Parang pag unique yung ino-offer mo, mas may engage silang i-try. And then, yun, kung magustuhan nila, mas better po kasi kayo lang yung merong ganun. Kasi unique nga talaga yung product niyo. Ayan. So, parang nag-add kayo ng flavor na uniquely yours. Kumbaga, Yes, yes. pag natikman nila, sa Tata Nix lang merong ganito, no?
Ayan. So, good morning, Jeff. Thank you for watching. Batiin natin yung mga nanonood sa live. Ayan. Abang po kayo yung mga nandito lang sa Legazpi kasi may pakulo po si Sir Neil sa inyo. Ayan. Magbibigay tayo ng mga free food stamps. Ayan. So, i-announce namin mamaya. So, dyan lang po kayo. Nakakatuwa si Sir Neil. May pa-freebie siya. Ayan. So, ganun ano. Mag-check muna. Tikman muna lahat and then offer something special. Kumbaga, mag-innovate ka. Kung ano na yung, ano ba yung term na ginamit mo? Yung existing. Parang Existing. maggawa ka ng sarili. Gawa ka ng sarili. So, asado and honey glaze. Yes. Ayan, kasi karamihan sa atin, no, mahilig tayo sa medyo sweet. Yes. Oo, yung iba naman, mas gusto yung savory side. So, Yes. dalawa yung in-offer ninyo. Ang galing, ano? So, kumusta naman po yung experience ninyo sa dito, kuha ng pwesto ng Paskuhan? Nakabawi naman po ba? Maganda po yung kinalabasan ng event. Ayan, so nakabawi. Malaking tulong po. Very Kasi sa good. promotion din po, malaking Ayan. tulong po talaga yung event Ayan, ng ito yung province. pwesto ninyo, no? Tsaka Yes, maganda rin talaga yung pwesto ninyo, tapat na tapat dun sa entrance ng Opo. Kapitolyo. Ano po yan? Yan, cheesy fries, yan, kebab, and shawarma pastil. Meron din po kami shawarma pastil. Uy, shawarma And pastil. then marble potato, and then kebab. At yung kebab ninyo, ang lalaki, ano? Opo. Ang lalaki talaga nung kebab nila, yung parang chicken on the stick. Tapos meron pang parang grilled tomato and parang bell pepper yata yun. If I'm not mistaken, ano? Tapos may special siyang sauce. Gawa rin po namin. Ang sarap! Masarap talaga. Ayan. And ako'y nagugutom tuloy sa kakapanood nitong inyong gaano ka-manageable yung ganyang stall? Yung, Ano yung technique nyo? Kasi parang nakita ko prepared na siya, no? So, pag may nag-order, ano na lang, takal-takal na ahead lang. of time po. Prepare na po. Mhm. Para mabilis po yung Oo. yung preparation. Yun yung nagustuhan ko, mahirap po mabilis. pag magpe-prepare ka pa lang pag may mag-order po. Parang Tama. yun din po yung isa sa pinag-isipan namin talaga. Oo nga. Para So, ma-cater namin yung lahat ng customer. tama. Kasi pag pila na, tapos dun ka palang magluluto, ay good luck talaga, abuti ka ng siyam-siyam. Apo. So, kayo, ang organized, no? So, nandun na yung rice, andun na yung pastil, nakalagay na sa lagayan. Tapos serve na lang ng serve. Ang galing. And may pa-free taste sila. Yung potato balls. Kaya napabili ako noon. Masarap. Ayun. So, kumusta naman, yung mga ganito, pa-free taste, ganyan. Isa ba yun sa mga techniques ninyo para Opo. makapag-akit pa ng Malaking mga bagay rin po. customers? So, Kasi- ano yung mga ginawa ninyong parang pakulo? Ayun po, isa po yun na yung iba po talaga kasi nahihiya eh. Kahit Mm-mm. gusto nila, parang nahihiya. Mm-mm. Yun po, yung iba, once na na-try, nag-order po talaga sila. And paano nyo pre-promote yung business? Consistency lang po sa tingin ko is kung may tiwala ka talaga sa sarili mo, Mhm. every time lumabas ka lang, parang magtinda ka lang and Kuha ka ng pwesto. kuha ng pwesto. Mhm. Kasi di mo talaga alam eh kung wala naman perfect timing, di mo alam Mhm. kung magiging okay ba talaga or hindi. Kakagatin ba nila? Kakagatin ba? Oo. Try lang po ng try talaga. Oo. So, risk din talaga yung Risk din pagbe-business. po. And, how much po yung inyong starting capital nung naisipan yung buksan yung business? Yung pinakauna po talaga is nag-umpisa po talaga kami. Hindi talaga chicken pastel. Around 2023. Sa Sawangan po yung pinakauna namin. Oo, ay 2023. 2023, tama. Nagpwesto Mm-mm. po talaga kaming food kiosk. Mm-mm. Siomay pa lang po yung binibenta namin in price that time. Oo. And- Siguro around mga 20,000. 20,000 starting capital. Ano yung kasama dun sa 20K na capital? Yung, may tent po kami. And then, Tent. Oo. tapos yung ibang materials po is meron na kami. Mm-mm. Para kung ano yung available, ginamit nyo po. Ginamit na yung sa kusina. Yeah po. Oo. Mga mesa, Mesa. kung ano man po. Oo. So, ang 20K, ano ito? Kasama na yung ingredients, kasama na yung tent, Meron na rin po. yung mga paglalagyan ng food,
20K. Mga around, ganun po. Siguro mga 20 to 30. Ganun. 20 to 30. Kasama na rin po ba doon yung pangsahod sa tao During operation na lang. during operation? Ayun. Actually, kami lang po talaga yung una eh. Parang di kami muna kayo muna. nag-hire. Opo, opo. Kayo lang Kasi muna. di namin alam kung ano mangyayari pa po. Parang Oo. mahirap kung mag-hire kami tapos di namin mapapasahod. Kasi risk po eh. Di namin alam kung may benta, kung ano po ba. Tama. Parang tiwala lang po So, talaga. kayo na munang tatlo. Apo. Kapatid mo tsaka papa mo. Si mama din po. Ay, pati mama. Okay, nakakatuwa, no? Banding ninyo, sabay nagninegosyo. So, yung 20K na starting capital, gaano kabilis naman bumalik yun? Actually po, that time, yung una namin talaga fail po eh. Talaga? Opo. Medyo mahirap. Kasi ini-introduce mo pa lang. Opo. Siomai okay. and fries that time. Siomai and rice. Fries po. Fries Opo. muna. Opo. Yung initial ninyong inoffer. Kasi that time po, nag-start kami around June. And yung panahon po dito sa Albay is maulan. Yung pwesto po Ayun. namin sa Sawangan. Sa Sawangan. Kaya Oo. every time na maulan, wala na masyadong tao. Walang pupunta masyado. Opo. Kasi tent lang. Mm. Tapos pag maulan, alam ng halos ng karamihan na wala nang magtitinda Wala na doon po. maulan. Opo. Okay. Ganun po. So weather din ang kalaban. Aside from the weather, ano pa yung tingin mong dahilan kung ba't nag-fail yung unang business? Yung Siguro, in-introduce niyo pa. That time, bago pa lang po eh. Parang, dami mong pagdududa sa sarili. Mhm. Parang, iisip ka, tama ba itong ginagawa ko? Or, Mhm. ganun. Pero, kalaunan po, naisipan namin na, yun doon ako namin na, Anong invento yung wala chicken masyadong pastil. bumibili na disheartened kayo Yan. na parang itigilan natin to, feeling nyo parang Parang nagsasayang tayo ng oras Panahon dito. din po eh. Parang, Ayun. papanghinaan ka po ng loob eh. I see. And paano nyo na-overcome yun, yung feeling na ganun? Yun, that time po, doon na kami nag-try ng chicken pastil. Parang, actually, that time, 2023, Wala pa medyo- yun sa menu nung Wala pa po. 2023. Oo. Medyo nauuso po ata yung chicken pastil sa social media. Oo. Doon na po kami nag-innovate. I see. Nag-try kami ng mga products na existing. Nag-order kami online ng yung mga nasa jar po. Trinay namin. Mhm. And nagkama po kami doon sa product namin ngayon. Kasi yung sa jar, kasi di ba tama ka. Dati nauuso siya. Nakikita mo sa social media, pero halos wala pang nag-o-offer nung mga time na yun ng pastil talaga. Yung dito po sa Dito Alba. sa atin, oo. So, karamihan ng tao curious at naghahanap kung saan Apo. pwedeng makatikim ng Mura pastil. lang po. Oo. Kasi karamihan, parang ako sa battle lang din. Apo. Tapos yung mga in-order sa battle, sorry na, pero sa personal experience ko, parang trial and error. Merong masarap, merong hindi. Tapos pag nag-crave ka naman, mag-aantay ka pa ng ilang araw bago dumating yung ano. Tapos pag dumating, ay, di pala masyadong masarap. Or yung gusto mong lasa ay hindi mo makuha. Ganon din ba yung naging experience mo? Opo. Parang trinay namin na Nung bumili ka Parang online, kaya rin namin gumawa ng ganito. na mas masarap Na pa. mas masarap. Ayun. Parang pinasarap po talaga. Pinasarap ninyo. May personal taste kayong nilagay doon. And yun nga. So, from your first experience na wala pang pastil na medyo hindi masyado maganda, and then nag-isip kayo ng panibagong pwedeng i-offer. So, yung pastil na nga. So, ang ginawa nyo, nag-try muna ng nag-try ng mga existing na products, and then you created and came up with a recipe of your own. Ayan. So, doon na nag-click si Tata Nix. Yes. Ay, salamat pastil pala. Ayan. So, freebies, alert tayo. Alert kayo, dyan lang kayo. At yung mga malapit dito sa Legazpi, pwedeng makapag-claim ng inyong libreng pastil kay Sir Neil. Ayan. So, ayun. So, nung in-offer si pastil, doon na. Yes, Saan po. nyo initially in-offer si pastil? Online o doon pa rin Yun sa po, pwesto? online po kami and sa pwesto po. Mhm. Sa Sawangan. Meron pa po kami that Sa time. Sawangan. So, yun na yung parang naging, ano ba yung Starting tawag? point po namin. Starting point, and yun na yung naging bida sa menu. Yes po. Si pastil talaga. Apo. And then nung nag-click, doon na lang kayo nag-focus. Important ba yung parang pag gumawa ka ng menu, konti lang,
O parang yung mas marami, mas okay sa experience mo? Yung sa experience ko po, parang mas okay yung sa una, focus ka lang muna sa Sa kung ano yung... kung ano yung product nito. Mhm. Para Main mapakilala mo product. po sa Oo. na mas mabuti. Tsaka yung sa pag-market din, ano? Opo. Ang hirap din na bibili ka ng maraming ingredients, lalo na pag food, madaling masira. Yes, po. Doon na nangyayari yung nalulugi. Yan po. Ayan. So, ito namang pastil, pag niluto mo, gaano katagal yung shelf life niya, kumbaga? Yung shelf life niya po is depending, yung pastil po kasi namin is hindi namin ginajar. Oo. Vina-vacuum seal po namin siya. Para mas tumagal, and then fino-frozen po namin siya. Wala pa kaming actually yung tumagal ng, mostly tumatagal lang ng few weeks kasi nauubos din po agad. Nauubos agad. Mga Ayan. 2 weeks. So, nakakatuwa naman. And from a starting capital of 20, ngayon po ilan na yung pinaparol ninyo na capital? Nag-double na pa. Siguro po. Ayun, di ba? Ang galing. Kung nung una nag-fail, tas ngayon double na yung pinaparol. Kasi, tapos branch out na sila. Meron ng Sawangan and meron pa dito sa Barangay 20. So, dalawa na. Sa BU po. Tatlo. Ah, Tatlo na ang branches ng Tatanik sa Kakatuwa. And aabangan natin yung pag-reopening doon sa Sawangan. Kasi nakita ko medyo malaki-laki din naman siya yung pwesto nila doon. And pasyalan, syempre, karamihan kasi ng food doon halos pare-pareho. Parang kayo lang yata yung may pastil na nakita parang ko. kami na po. Oo, karamihan doon yung mga fried food, yung mga street foods na tas kayo lang yung may pastil. Kaya sabi ko, dito sa dito sa Tatanix, gusto ko yung pastil. Ang gusto ko pa sa product nyo kasi sobrang affordable. No? Hindi ba kayo nalulugi dun sa price na yon? Hindi naman. 50 pesos, no? Tama? Apo. Ayun, 50 pesos! Makakatikim ka na ng pastil. And sige, pakita natin. Ito yung sample. Ito yung sample ng pastil nila. Ayan, no? Kita ba sa camera? So, may rice ka na, may veggies ka pa, and may pastil on top. 50 pesos only. Nakakatuwa. Ang bango. Parang gusto ko nang kainin. Ang bango-bango niya talaga. Ano pong flavor itong? Spicy. Spicy. Oh, may bago na. Yan po yung original spicy. Ito yung original na spicy aside from dun sa asado and dun sa Honey glaze. honey glazed. Meron din palang spicy. Parang hindi ko pa ito na bango. Ang bango, ayan. So, ilang flavors po ng pastil ang ino-offer natin? Sa ngayon po is actually 4 po eh. Yan Apat na. Original spicy, asado honey glaze, asado Chinese style honey glaze, and then yung shawarma pastil po. Shawarma pastil. 4 na. Ayan. So, yun ang maganda, no? Kaya minsan, bumabalik-balik yung mga customers kasi pag natikman yung isang flavor, ay masarap. Subukan ko na naman yung isa. Try ng lahat. Kaya pabalik-balik sila. Yes, Or minsan pag walang time, bibilhin na lahat. Parang ako. Binili ko na lang lahat ng nandun. Pati yung yung chicken. Ano nga ulit yun? Kebab po. Chicken kebab. Para matry ko na lahat ng isahan lang. Ayan. So, nakakatuwa. Ano yung secret ninyo? Aside from, of course, sinagyan nyo nga ng sarili yung timpla, yung mga pastil, So, yun na nga, yung sistema ninyo, no? Parang isa pa yun sa maganda sa inyo, yung mabilis na i-deliver yung pagkain, walang waiting time. Ano pa yung magandang na i-apply ninyo sa business? Kaya parang natutuwa yung mga customers ninyo. Siguro yung customer and service po, yung relation na gano'n po. Na ano lang po, parang ay, nakita ko yan. Oo. So, ako na naman sasagot kasi sa experience ko yung tao ninyo, very jolly yung personality nung ko. Tapos talagang pinapatry niya, ma'am, try niyo po yung potato. Masarap po yan, ma'am. Yes, So, free lang po yan. Ganyan, sabi niya ganyan. So, sige na po, ma'am, huwag ka na mahiya, ma'am. Ganyan siya. So, tinikman ko. Kung hindi ganun, yun yung difference, di ba? Sa sinasabi mo na,
yung relationship. Kasi kung yung bantay mo nakabusangot, tapos hindi jolly yung personality, o di hindi nadagdagan yung kita nyo dahil hindi ako bibili ng potato balls, ganun pa yun. Tama, oo. Yun yung personal experience, kinukwento ko lang naman. So, paano nyo naman as a business owner, pinagsasabihan din yung tao o tinitrain yung tao nyo na, yun nga, maging ganon, yung mag-build ng good relationship with the customers? Yun po, parang sinasabi namin na wag po masyadong yun po, yung tama po yung sinabi nyo na palaging jolly yung personality, and then ganun po yung pag hina-hire nyo ba sila, kasama na yun sa tinitingnan nyo? ano po actually mga pinsan ko lang Ay, po mga sila. pinsan. Ayan. So, pamilya sila ng mababait. Kasi, yung mga babae na nagbantay dito sa, nung Paskuhan, parang ang cute lang nila naman. Sige na po. Yung mga pinsan mo pala yun. Nakakatuwa naman. And kapag ganon, na mga, hindi ba yon disadvantage? Kapag family members, yung parang, kasama mo sa business. Siguro meron po, pero na-manage naman po ata namin ng maayos. Na maging strict sa time, yung pasok po nila. And then, pag nakikita mong okay naman yung business, is parang binabalik din namin sa kanila yung pagiging tawag doon, parang may binibigay rin kami sa kanila, parang mga incentives, parang gano'n. Mga gifts. Ayun. Para mas ganahan po sila sa trabaho. Para Ayun. wag gumawa ng yung ikakasira ng business. Yun. So, may pakonsuelo sa Yeah, tao. yes. Ayan. Talaga namang gaganahan magtrabaho pag may mga ganun, may mga incentives at pakonsuelo, no? So, nakakatuwa. Ayan. So, sa iba kasi, na na-interview ko dito, Sir Neil, parang hindi nag-work sa kanila yung kapamilya, yung hinahire nila sa business kasi yun nga, may tendency daw na umabuso kasi kapamilya or hindi nila basta mapagalitan kasi kapamilya. So sa inyo pala, you work harmoniously together, Yes. ng inyong kapamilya. So parang siguro lang naman yun, case to case basis. Ayan. Siguro sa tingin ko rin po is yung situation ng kapamilya. Kasi may times din po iintindihin mo kasi kapamilya. Tama. Yun yung mahirap po talaga. Yun yung mahirap. Oo. Yun yung So far, ano yung mga challenges naman? For sure, di ba yung una, sabi mo nga, nag-fail siya. So, ngayon na nakahanap ka na ng product na magdadala talaga ng business and talagang nagdala din ng income, meron pa rin bang mga challenges kayo na i-encounter? meron pa naman po meron naman. Kasi gaya po actually ngayon yung isang challenge po is yung schedule ng pasok. Kasi yung pwesto po namin is sa school. Tama. If ever walang pasok po, Oo. wala rin po. Walang customer. Close po kami. Ano ba Kasi yun? yung Oo. 4 days lang po yung pasok Ay, this time. challenge yun sa mga negosyante ngayon. Yun yung tatamaan po talaga. Tatamaan din yung mga businesses. Malapit sa schools, pag-usapan sa offices. natin yan kung paano nga ba ang gagawin ng mga business owners ngayon na 4 days na lang ang pasok. Yung mga kumikitang kabuhayan na mga malapit sa mga schools and offices, medyo mag-a-adjust. Tama ka dun, sir. So, Yes. ano pag-a-adjust ang ginagawa nyo ngayon para ma-share natin sa audience? Yung adjustment namin po is yun, mag-offer online. Online. And then, Ibang diskarte. Yes, habang po. sarado. Yes. Tama. offer online. Offer online. Ayun. So, deliver. Deliver free delivery if ever kaya. Oo, kasi Parang- magkikrave pa rin naman kami ng pastil kahit nasa bahay kami. So, kami na lang natin sila habang nasa bahay sila. So, paano nyo po ba ginagawa ang marketing? Facebook? Facebook. Yes. Meron ka bang tagagawa ng video para matakam sila? Or kami lang po kayo Yung lang? nag-video Oo, lang po. nagbe-video na zoom lang ganyan na mukhang masarap yung food para ma-attract natin sila. And, bigyan kita ng tip, since nabanggit mo na yan that you're taking advantage of selling the
products online, pwede kang mag-partner with our very own local business na nagdi-deliver, si Bicol Express. Ayan. So, di ba, may mga kilala tayo mga nagdi-deliver na ng food, pero meron tayong sariling atin, si Bicol Express. Ayan, taga-Ginubatan yun si Ma'am at naging guest na namin dito. Very comparable yung price niya, sobrang baba as compared dun sa iba. Unahin natin yung sariling atin yan. Bicol Express, nagdi-deliver sila ng food. Maybe you want to, partner with them. Ayan. So, nakakatuwa. Tama, bawi ka online. Yes. O, diba? Sino yung gumagawa ng mga online videos and gano'n? Ikaw ba? O may Ako po, tagagawa ka? ako po. And yung kapatid ko po isa. Kayo. Kaming Kayo dalawa. yung mga into creatives din, Yes, na ma'am. mga nag-iisip ng mga ano. Kasi meron din ako dito na invite na coffee shop. Ang dami niyang pakulo online, kaya dinadayo yung kanyang coffee shop. So, important din ba talaga ngayon ang paggamit ng social media sa pag-promote? Ano itinulong nito sa inyo? Malaking bagay po eh. Kasi sa ngayon po, parang necessity na po yung cellphone eh, yung pagiging online sa social media. Parang mas magiging visible yung business. Tama. Kailangan visible lagi yung business para Mas madaming makakita, makaalam at mag-engage. makakita yan, mag-engage. Ayan. So, saan ito? Yung 2024 po, 25, Magayon Festival. Magayon Festival. Ang sipag nyo sumali sa mga ganito, ano? Hopefully this year, makasali po ulit. Ayan, oo. So, bawi talaga o talagang risk din? Minsan Risk din po eh. panalo, minsan okay lang. Yan okay din po yung naging outcome ng pagpwesto namin dyan. That time. Ayun. So, Yan yung first na sinalihan namin na gantong class. yung dito sa may park, sa may bandang taas kayo, no? Apo. Ayan, no, sabi sa iyo, bumibili ako sa iyo Nakita lagi po kita talaga. doon. Oo, bumibili ako Yan lagi po sa sa Sawangan inyo. po yan. Yan yung sa Sawangan. Oo, basta naalala ko bumibili kami sa inyo tapos may pa-fireworks dito sa Capitol. Anong taon ba yun? Parang kay Gov Grex pa yata. Gov yun. Grex po. Oo, ayan. So, magpa-freebies na tayo, no? I-announce na natin ang pa-freebies si Sir Justin. Paano nga ba? Ano nga ba ito? Ang how to join. Ayan. So, i-follow and like nyo lang yung Facebook page of Tata Nix. And then, syempre, dami na natin. Follow and like nyo rin yung Lady Po Albay Facebook page. And then, subscribe na rin kayo sa Lady Po Albay YouTube channel. I-share nyo po itong post and iset nyo sa public. And then, pag natapos nyo yung gawin, comment done and mag-tag kayo ng 3 kaibigan ninyo. Ayan. So, yung lucky winners will receive free chicken pastil from Tata Nix. So, kung natakam na kayo sa nakikita niyo sa screen, gusto niyo na yung tikman at malapit lang kayo dito sa Legazpi, yun na po ang gawin ninyo. So, manood kayo and then gawin yung tatlong ba yung requirements. And, of course, gusto nating makatulong sa mga local business owners na kagaya nila. Kaya kayo din po, huwag kayong maging maramot sa pag-share ng aming program sa mga Facebook pages niyo. Again, so, makaka-receive kayo ng free chicken pastil from Tata Nix. Ayan, pakulo ito ni Tata Nix, ano? Basta manood kayo nitong interview ngayon, i-like and follow ninyo ang Tata Nix Facebook page, ang Lady Po Albay Facebook page, and ang Lady Po Albay Magnegosyo Tayo YouTube channel. Ayan. And then, i-share ito sa inyong mga Facebook pages, mag-tag ng 3 kaibigan, and comment done. Ayan. So, pag nakita namin yan, ilan po ba ang ipamimigay natin, Sir Neil? 20 po. Ay, ang dami! So, go! Yung mga malapit po dito sa Legazpi or nasa area lang, 20 ang bibigyan ni Sir Neil ng pastil. So, yung hindi pa nakakatikim o yung nakatikim na at gusto makalibre, gawin nyo na po yun. Napaka-easy lang nun. Click lang yun. And by doing so, we're showing our love and support to our local Albayano entrepreneurs. Ayan. So, syempre kailangan
tumagal ang mga ganitong businesses? Kasi dati, kayo-kayo lang, sabi mo. Ngayon ba may mga staff ka na din? Meron po. O yun, pag umuunlad ang mga negosyo ng ating mga kapwa albayano, magkakaroon ng maraming tao at maraming pamilya ang kikita at magkakatrabaho. So, gaganda ang ekonomiya pag maraming nagbubukas ng negosyo. Ayan. So, ano sir ang mga natutunan mo as a young business owner sa pagpapatakbo ng business na hindi mo pa alam doon? Natutunan ko po siya hard way. Mm-mm. Siguro nung time na nag-fail ka, doon ka natututo kung ano yung gagawin mo next. Mhm. Kung paano ka babawi. Paano bumawi? Yes po. Mm-mm. Parang ano yung dapat hindi mo na gawin. Mhm. Ano yung dapat mong gawin na susunod. Ayan. So, ano yung mga iniwasan mong gawin this time around? Yun po, yung isa talaga is dapat may tiwala ka sa sarili mo. Tiwala sa sarili. Sa product mo especially. Pati sa produkto. Yes po. Mm-mm. Na Huwag mo pagdudahan yung kakayahan Yes mo at po. yung produkto mo. I-market mo lang na i-market. i-market. ipatry mo sa madami. Para Ayun. po. Yan. Para ma-try nila and kung magustuhan nila, yun na po, na babalik talaga sa Kasi pag confident kang masarap naman yung pagkain, talagang ipapatry mo ng ipapatry, no? And then, paano naman ang technique para may return customers? Yung sa return siguro, yun na po, isa na rin talaga yung affordable talaga. siya. Affordable, oo. Hindi lang masarap, also dapat affordable. Affordable. Ayan. Pagdating naman sa cleanliness, yung pagiging fresh ng ating product, paano po natin napapanatili yon? Yun po, yung product namin is kung hindi kami nagtitinda ng leftovers, parang ganun po. Mhm. Kung freshly made po lahat yung Mhm. product. Yung pastil po is ahead of time, pero pino-frozen naman namin siya. Mhm. Na pag lulutuin namin siya is fresh pa rin po talaga siya. Ayun, okay. Kasi vacuum sealed, Vacuum sabi sealed mo. and Pag frozen. vacuum sealed, ibig sabihin, hindi basta siya mapapasok ng microbio. Yes. Kasi airtight yun. Yes. Ayan. Okay. So, nakakatuwa. Ayan. So, sisipagan mag-promote, maniwala sa produkto, and anong advice na pwede mong ibigay sa mga nanonood sa atin para sila din magbukas na rin ng business. And kwentuhan mo kami kung ano yung personal experience mo sa pag-open ng business dito sa province of Albay. Kumusta yung mga ano dito? Customers. Yung siguro sa pag mag-start ka ng business is mag-start ka lang talaga eh. Walang perfect timing eh. Huwag ka na mag-antay ng wala perfect pong aantayin time. eh. Kasi kakaantay mo, baka wala ka nang umpisahan. Yun. Talaga. Mm-mm. And sa customers po dito sa Albay, actually, madami na po akong yung parang bumabalik. Yun yung nakakatuwa talaga. Mhm. Na parang kilala ka na, Mhm. na nakikita mo sila. Hinahanap-hanap ka na, Yun yung oo. nakakatuwa po talaga. So, masasabi na ba natin na maganda magbukas ng negosyo sa Albay? Yes po. Maganda. How about naman yung pagkuha ng mga permits? Ikaw ba ay ano na? Parang meron ka nung lahat ng permits, compliant ka na. Meron po. From DTI, DIR, and mayors. Ayun, very good. Siyempre, ini-interview lang natin dito yung mga compliant business owners na Yes. yan. Because they pay their taxes, di ba? And sumusunod sila sa polisiya. Ayun. So, nakatulong ba ito sa'yo, yung meron ka nitong mga permits na to? Opo, kasi confident ka po magtinda. Yun po. Kung meron bang mga customers na tinitingnan talaga kung meron ka na? May na-experience Wala pa ka na? naman. Wala pa naman. Siguro kung may permit ka, confident kang ilabas yung product mo. Kasi Mhm. mahirap pag, yun po eh. Pag wala kang permit, mahirap ilabas yung product mo kasi anytime, yung doubt mo, baka hulihin ka, baka Oo. magka-penalty ka. Tapos Yun po yung naglagay mahirap ka na eh. ng pwesto, biglang ipapasara kasi wala ka ng mga permits. Yes. Yung mas confident. Yan. And masasabi mo ba na you were given the ease of doing business nung nagko-comply ka? Anong, Parang nung kumuha ka ng permit, madali lang ba yung proseso? Medyo nahirapan ka?
Madali lang po. Oo, diba? Very good yung mga BPLO natin dito sa Legazpi, yung mga pinagkukuhaan natin ng permit. DTI na din and BIR. Yeah. So, important din kasi sa business owners na nabibigyan kayo ng kagaanan pag nagkukuha o nagkukomply nitong mga permits na to. Kasi minsan, doon naman na-turn off yung iba, di ba, sir? Yung parang, hay, hindi na nga ako magre-register. Napaka-komplikado. Ang dami-daming proseso. Ang dami-dami kailangan i-comply. O, Bilis lang. yan. So, dito pala mabilis. So, yung mga hindi pa compliant na business owners dyan, follow the advice of Sir Neil. Mag-comply na kayo for added confidence sa inyong negosyo. Tsaka, pwede magresibo. So, kapag may resibo, pwede ka na mag-cater sa mas maraming tao, like 1,500 food packs, di ba? Kasi may resibo, di ba, sir? Nakakatuwa. And ikaw ba, bakit pag ninegosyo yung tinahak mong landas? Ikaw ba ay nag-work pa full-time ngayon at patulong-tulong ka lang o talagang full-time Ito ka na na po yung full-time. Yun. Sino nag-inspire sa'yo? And bakit naisipan mo, magiging negosyante na lang ako? Siguro sa tingin ko is yung tinake advantage na lang namin yung skill na nakuha namin sa tatay. Mm-hmm. Na yung tiwala ko na sa tingin namin magiging maganda yung kalalabasan nito kasi Magagaling meron kayo, na may customer, galing kayo, oo. and then yun, bumabalik-balik din po yung mga customer. Ayan, masarap kasi talaga yung kanilang products. Ayan. So, sige na. Kung meron man na mga taong nakatulong sa inyo, sa family mo, para gumanda yung takbo ng business, pwede mo silang i-shout out ngayon, Sir Neil. Yung family ko po, yung sila mama, papa, and si kuya po. Sila po kami po yung behind this, yung journey namin. And malaking tulong po talaga yung tiwala namin sa isa't isa. Tiwala sa isa't isa as family members. Yes. Ayan. And kung meron man ikaw na pwedeng ibigay na advice sa mga gusto-gusto na magnegosyo pero nagdadawang isip, paano yun? Siguro yun po, mag-start po talagang Basta mag-start umpisahan po mo na. talaga kayo. Kasi di nyo naman alam kung ano mangyayari. Kasi walang perfect calculation kung kailan talaga mag-start. Parang kung if ever mag-fail, doon ka mas matututo eh. Di ka matututo pag puro success lang yung na-achieve. Okay. So, wag matakot mag-fail. Matakot po talaga. Kasi Opo, kasama yun. kasama po siya. Bago ka sumakses, mag-fail ka muna talaga para matuto ka. Ayan. Yes. So, sige Sir Neil, go ahead and promote your business po. Hello po. Ako po si Neil Justin. Meron po akong business na chicken pastil from Tata Nix po. Meron kaming pwesto sa Kabangan, peddler type or ambulant type po yun. And then sa BU po meron din po kaming pwesto sa school. Sa BSBA building, katabi ng chapel. And soon? And soon po, magre-reopen po kami sa Sawangan. Ay. This summer po yung plan namin. Ayun, this summer, reopen sa Sawangan. Ayan. So, let's support Albayano business owners, young entrepreneurs na kagaya ni Sir Neil, na talagang nagsusumikap at nag-o-offer ng napakasarap na produkto sa ating lahat. Walang mawawala kung susubukan natin. And kapag natuwa tayo sa produkto, i-promote na rin natin sa ating mga friends and family. And let's show our love to them by sharing this program sa inyong mga Facebook pages and channels. Hindi po sa amin yung pagmamahal na ibibigay ninyo by doing so, kundi sa ating Albayano business owners kasi kami ay nagbibigay lang naman ng free platform sa kanila para i-promote ang business. At kung kayo ay Albayano business owners din, and sabi ni Sir Neil, kagaya niya kayo, compliant with BIR, meron kayong mayor's permit and DTI, pwede kayong pumunta sa aming opisina o pumunta sa aming Facebook page and ipopromote namin kayo for free. Once naging guest namin kayo dito, i-feature namin ang story ninyo sa aming business magazine. Pag may trade fair kami,
makakasali po kayo ng libre. And kapag may mga pa-trainings and seminars kami for business owners, mapaprioritize din po kayo na ma-invite kasi alam namin na kayo ay mga compliant business owners na at yun ang inuuna po namin. Ayan. So, get in touch with us. Lady po Albay Facebook page. And yung pakulungan ni Sir Neil. Ayan, 20 ang bibigyan namin ng chicken pastil ni Tata Nix. Ayan. So, gusto ni Sir Neil na marami ang makatikim. So, kapag nagawa nyo na po yung tatlo, follow Tata Nix Food Products sa Facebook, and then Lady po Albay Facebook, and then yung Lady po Albay YouTube channel. I-share nyo itong post set to public, and then tag 3 friends, and then comment down below. And matitikman nyo na yung napakasarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, nagugutom na ako, na chicken pastil ni Tata Nix. Libreng-libre lang po yan. Ayan. So, any farewell message po bago tayo mag-close? Isang oras na tayo, nabitin na naman ako. Thank you po sa platform na to. And yun po, maraming salamat. Ayan. So again, let's show our love, let's show our support to our local Albayano business owners, lalo yung mga bata na kagaya ni Sir Neil, para mas magpursige pa sila. And sa inyong lahat naman na mga nagpaplano magbukas ng negosyo, sabi ni Sir Neil, huwag na kayo mag-antay ng tamang panahon. Umpisahan nyo na, mag-risk na kayo, and who knows, maging successful din kayo kagaya niya. Ayan. So, thank you so much everyone for watching another episode of the Lady Po Business Hour. So, Wednesday po, magiging 140th episode na natin. So, marami-rami na rin tayong natulungan dito sa ating platform ng Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel Irosal, with the help and support of Albay PIO headed by Sir Marty. And ang kasama ko dito sa studio, ang technical staff of course ng PIO na si Sir Richard Bobis. Maraming salamat Sir Chad. And ang mga angels ko sa Lady po, si Nan, si Nef, and si Cha. Ayan, mga bago kong staff dito sa Lady po. Maraming salamat din sa inyong lahat. Thank you sa panonood. See you again on Wednesday on another episode of the Lady Po Business Hour. Magnegosyo tayo. Let's continue to inspire new business owners. Mag-open na kayo ng negosyo sa probinsya ng Albay. Ayan, thank you so much for watching. Enjoy the rest of the day. God bless you all po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lady po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Lady po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.